Hi, welcome sa malupitang recap. Ang movie natin ngayon ay pinamagatang Anora. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like bilang suporta. Thank you. Nag-umpisa ang movie sa isang club kung saan nagtatrabaho si Annie bilang isang dancer na nakikipagkaibigan sa kanyang mga kliyente. Nagalit si Diamond nang malaman niya na si Annie ang kinuha ng isa sa mga regular niyang kliyente sa halip na siya. Gayunpaman, nanatiling kaibigan ni Annie ang iba pang mga dancer, kabilang si Lulu. Isang gabi, ipinatawag ng manager na si Jimmy si Annie dahil meron isang kliyente na gustong makita ang isang marunong magsalita ng Russian. Hindi nagtagal, ipinakilala siya kay Ivan na agad siyang nilapitan. Ibinahagi ni Ivan na nasa Amerika siya para magbakasyon, kaya para mapasaya ito, inimbitahan ito ni Annie sa isang VIP room kung saan siya sumasayaw. Buong gabi na nagsama ang dalawa kung saan inararo ni Ivan ang malupit na pangangatawan ni Annie. Pagkatapos ng kanyang trabaho kinaumagahan, iniwan ni Annie ang kanyang kaakit-akit na katauhan para umuwi kung saan siya nakatira kasama ang kanyang kapatid. Kinahapunan, nakatanggap ng mensahe si Annie mula kay Ivan na inimbitahan siya sa bahay nito. Si Annie ay namangha sa marangyang bahay habang si Ivan ay nasa sabik siyang dinala sa kwarto para sibakin siya. Pagkatapos ng mainit na laban, mas nakilala pa ng dalawa ang isa't isa at nalaman ni Annie na si Ivan ay isang anak ng oligarko ng Russian. Ipinagdiwang ni Annie ang pagkakaroon ng mayamang kliyente kaya ibinahagi niya ito kay Lulu. Gayunpaman, nagalit si Diamond at nagselos nang marinig ito. Sumunod na araw, patuloy na ipinaararo ni Annie ang malupit niyang sakahan kay Ivan. Inimbitahan pa siya nito sa isang party sa salubong ng bagong taon. Sa gabi ng party, isinama ni Annie si Lulu. Ang party ay nagiging malupit habang lumalalim ang gabi at nang magsimula ng uminit ang sandali, humiling si Ivan kay Annie na magbardagulan na sila. Pagkatapos, magdamag na ipinaararo ni Annie ang malupit niyang sakahan kay Ivan. Nang magising si Annie, nagmadali siyang magbihis dahil mahuhuli na siya sa trabaho. Dahil ayaw ni Ivan na umalis siya, inalok siya nito ng $15,000 para maging kasintahan nito sa loob ng linggo, kaya hindi na niya kailangang magtrabaho. Sa tukso, pumunta si Annie sa club at humiling kay Jimmy ng isang linggong bakasyon. Sinabi ni Jimmy na binigyan na sila ng bakasyon noong holiday pero nanindigan si Annie na hindi sapat ang kanyang bayad kaya umalis na siya. Kinaumagahan, lumipat na siya sa bahay ni Ivan at muling nagpalipas ng gabi kasama ito. Sumunod na araw, nakilala niya ang mga kaibigan ni Ivan. Nagpatuloy siyang kumilos na parang tunay na kasintahan kagaya ng samahan ito buong araw at magpasibak gabi-gabi. Sa ibang araw, bumisita sila sa bentahan ng candy kung saan nagtatrabaho ang kaibigan ni Ivan na sina Tom at Crystal. Kumain muna sila ng candy bago tumakbo at maglaro sa dalampasigan. Patuloy na tinatamasa ni Annie ang marangyang buhay kasama si Ivan at kahit na pagsama sa mga kaibigan nito na pagpunta sa Las Vegas. Doon, ang grupo ay nagparty sa pribadong penthouse ni Ivan, naglaro sa casino at nag-enjoy sa lahat ng amenity. Kinagabihan, masaya rin si Ivan sa presensya ni Annie sa pagtuturo nito kung paano gawing mas malupit ang kanilang bardagulan. Mas lalo pang nalapit si Ivan kay Annie pero malapit nang matapos ang kanilang linggo. Kailangan din itong bumalik ng Russia para magtrabaho para sa kanyang ama na hindi niya gustong gawin. Pabiro niyang iminungkahi na magpakasal sa Amerikano para hindi na niya kailangan umuwi. Gayunpaman, sinimulan niyang seryosohin ang planong ito nang maalala niyang pwedeng tumakas ang mga tao sa Las Vegas. Dahil doon, humiling si Ivan kay Annie na pakasalan siya. Tumawa si Annie pero sinabi ni Ivan na napakasaya nilang magkasama. Napagtanto na seryoso ito, pumayag si Annie na pakasalan ito kaya nagmadali silang pumunta sa Little White Chapel para opisyal na maging mag-asawa. Dahil dito, sa madaling panahon ay opisyal nang huminto si Annie sa pagiging dancer. Binati siya ng kanyang mga katrabaho kahit na sinasabi ni Diamond na tatagal lang ng 2 linggo ang kanyang kasal. Sumunod na araw, bumili si Ivan ng singsing at bagong Amerikana para kay Annie. Ang dalawa ay patuloy na nagsaya sa loob ng ilang araw na tila pinagtibay ang kanilang relasyon bilang isang tunay na mag-asawa. Lingid sa kanilang kaalaman, nalaman ng mga magulang ni Ivan ang tungkol sa kanilang kasal kaya tinawag nila ang kanyang ninong na si Toro, isang pari na nakatira sa Amerika. Dahil dito, inutusan ni Toro ang isa sa kanyang mga tauhan na si Garnick na hanapin si Ivan. Nang araw ding iyon, napansin ni Annie na may tumatawag sa cellphone ni Ivan pero hindi nito pinansin ang mga tawag. Sa pag-aalala, tinanong niya ito kung nasabi na ba nito sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanila kaya tiniyak ni Ivan na nasabi na niya. Samantala, nalaman ni Garnick na nagpakasal si Ivan sa isang bayaran na babae kaya mahalaga na ibalik ito sa Russia. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ang kanyang kasama na si Igor na hindi nila pwedeng saktan si Ivan. Dumating ang dalawa sa bahay ni Ivan pero nang makita sila nito, tumanggi ito na papasukin sila. Sa kanyang gulat, may access si Garnick sa pinto kaya nakipaglaban si Ivan para hindi sila makapasok. Nang makita ito, nagtanong si Annie kung dapat ba siyang tumawag ng pulis pero tiniyak ni Ivan na ayos lang siya.
Gayunpaman, habang sinusubukang buksan ni Garnick ang pinto, binanggit niya na nagalit ang kanyang ninong nang malaman nito na nagpakasal siya sa bayaran na babae. Ikinagulat ito ni Annie, kaya tinanong niya si Ivan kung ano ang nangyayari. Masyadong abala si Ivan sa dalawang lalaki para mapansin siya, at sa huli, pinapasok na niya ang dalawa, at sumang-ayon na ipakita ang kanilang lisensya sa kasal para patunayan na legal niyang pinakasalan si Annie. Dinala ni Ivan si Garnick sa opisina para ibigay ang lisensya ng kanilang kasal habang nanatili si Igor kasama si Annie. Pagkatapos, ipinadala ni Garnick ang larawan ng lisensya kay Toro na nasa kalagitnaan ng binyag. Dahil naguguluhan, nagdahilan muna siya sa seremonya. Hindi nagtagal, tinulak na paalis ni Ivan si Garnick pero iginiit nito na kailangan nilang maghintay sa mga tagubilin ni Toro. Sa panahong ito, tinawagan ni Toro ang ina ni Ivan para sabihin ang balita. Pagkatapos, umalis na siya ng simbahan para ayusin ang mga bagay sa sarili niyang kamay. Tinawagan niya si Garnick at sinabi na lakasan ng speaker para marinig siya ni Annie. Pinagpatuloy niya ang pagsuway sa kanyang inaanak para sa pagpapakasal sa babae, kaya nasaktan si Annie. Sinabi ni Toro na pinahiya ni Ivan ang kanilang pamilya at pinaiyak ang kanyang ina. Sa takot ni Ivan, inanunsyo ni Toro na ang kanyang mga magulang ay pupunta sa Amerika para ayusin ang problemang ito. Pansamantala, dadalhin niya sina Ivan at Annie sa syudad para mapawalang bisa ang kanilang kasal. Dahil biglang natahimik si Ivan, naiwan si Annie na ipagtanggol ang kanyang sarili at kanilang kasal. Bigla, ang bigat ng sitwasyon ay naramdaman ni Ivan, kaya hinimok niya si Annie na sumama sa kanya ngayon. Sa lito, pumunta si Annie para kunin ang kanyang mga gamit pero tumanggi si Ivan na hintayin siya kaya tumakbo na itong mag-isa. Hinabol ito ni Garnick habang sinusubukan ng nalilito na si Annie na humabol. Gayunpaman, pinigilan siya ni Igor habang nadulas naman si Garnick kaya nakatakas si Ivan. Kinalaban ni Annie si Igor sa takot na kung ano ang gagawin ng lalaki sa kanya. Ito ay humantong sa pag-atake sa kanya ni Igor. Desperado na lumaban si Annie, kaya iginapos siya ni Igor. Bumalik si Garnick sa bahay at nagulat nang makita ang sitwasyon ng dalawa, kaya depensa ni Igor na inutusan siya nito na panatiliin si Annie sa loob ng bahay, pero sinubukan nitong manlaban. Inutusan siya ni Garnick na palayain si Annie, tiniyak na kakayanin nila kapag sinubukan nitong tumakas ulit. Dahil dito, pinakawalan na ni Igor si Annie, pero sinubukan niyang tumakas ulit. Muli siya nitong hinawakan, kaya kinagat niya ang leeg nito para makaganti. Nang makita na wala siyang humpay, pumayag na si Garnick na igapos ulit siya, pero sinipa siya nito sa mukha. Habang ginagamot ni Garnick ang kanyang pinsala, binalaan ni Annie si Igor, at iginiit na ipaghihiganti siya ni Ivan. Sinabi niya na iniwan lang siya ng kanyang asawa, pero naniniwala si Annie na lumabas lang ito para humingi ng tulong. Sa wakas ay dumating na si Toro, kaya natakot ang dalawa sa estado ng bahay. Higit sa lahat, nalaman niyang nakatakas si Ivan. Inutusan niya si Igor na palayain si Annie at nagulat na nagawa niyang talunin ang dalawang lalaki. Sa kabila nito, nangatwiran si Igor na kung pakakawalan nila si Annie, susubukan ulit nitong tumakas. Para sa kanyang kalayaan, nag-alok si Annie na kunin ang kanyang cellphone at tawagan si Ivan. Gayunpaman, inutusan ni Toro si Igor na gawin ito sa halip. Habang ginagawa niya, nagreklamo si Annie na nilusob nila ang kanilang bahay, pinalaya si Ivan at inatake siya. Humingi ng paumanhin si Toro para dito bago gamitin ang cellphone ni Annie para tawagan si Ivan. Gayunpaman, napupunta ang tawag sa voicemail, kaya sinabi ni Toro kung paano nito naging asawa si Ivan dahil iniwan siya nito at hindi sinasagot ang kanyang tawag. Gayunpaman, iginiit ni Annie na legal ang kanilang kasal. Pinagalitan siya ni Toro at idiniin na hindi niya kilala si Ivan. Ikinwento nito sa harap niya ang kalokohan ni Ivan mula pa noong bata ito at ang sitwasyong ito ay naglalagay sa kanya at sa kanyang pamilya sa panganib. Nagtiwala pa rin si Annie kay Ivan at sinabi na pwedeng dinadala niya ang kanilang anak. Nagbanta si Toro na kung totoo ang kanyang sinasabi, aalagaan din nila ang bata. Pagkatapos, isiniwalat nito na ang bahay ay hindi kay Ivan at ang kwartong tinutuluyan nila ay sa kanyang mga magulang. Ang kwarto ni Ivan ay ang kwarto ng bata na puno ng mga spaceship at nagkomento si Toro na ito ay dahil wala pa sa wastong gulang si Ivan. Iginiit niya na ikinahihiya ni Ivan ang kanyang mga pamilya sa kasal na ito, kaya kung hindi siya makikipagtulungan, sasampahan siya ng kaso para sa panloloko kay Ivan na pakasalan siya. Sinabi ni Annie na si Ivan ang nagpropose sa kanya at ipinakita sa kanila ang singsing na ibinigay nito sa kanya. Nang makita ito, inalis ni Toro ang singsing sa kanyang daliri at iginiit na pag-aari iyon ng ama ni Ivan. Dahil desperado, sumigaw si Annie para maalerto ang sinuman na nasa malapit na tumawag ng pulis. Sa taranta, kinuha ni Toro ang isang bandana at binusalan si Annie. Mamaya pa, mahinahon siyang kinausap ni Toro. Ikinwento niya si Ivan bilang isang kontrabida na nagtaksil sa kanilang lahat dahil isa itong laki sa layaw.
Iginiit niya na pinakasalan lang siya ni Ivan para sa permanenteng bisa, kaya't nag-alok ito na bayaran siya ng $10,000 para sa permanenteng bisa ni Ivan pagkatapos nilang makuha ang annulment. Dahil sa takot, hiniling ni Annie na kausapin si Ivan bago gumawa ng desisyon. Sumang-ayon dito si Toro, bagamat iginiit niya na pagkatapos nilang mapawalang bisa ang kanilang kasal, hindi na siya makikipag-ugnayan kay Ivan. Dahil wala ng pagpipilian, pumayag na si Annie. Sa wakas ay pinakawalan na siya, kaya naligo siya sa banyo para huminahon bago magbihis para sumama sa mga lalaki na hanapin si Ivan. Gayunpaman, nagalit siya nang umupo si Igor sa tabi niya sa sasakyan, kaya tumanggi siya na makasama ang lalaki na gumapos sa kanya. Habang nagmamaneho sila sa paligid ng syudad, humingi ng tawad si Igor kay Annie dahil sa pananakit sa kanya kanina, pero hindi niya ito pinansin. Pumunta muna sila sa tindahan ng candy, pero sinabi ni Crystal at Tom na hindi pa pumunta doon si Ivan at hindi pa rin ito nakikipag-ugnayan sa kanila. Nakisali si Toro at inutusan ng dalawa na tawagan si Ivan. Gayunpaman, naghinala ang dalawa sa mga lalaki, kaya tumanggi sila. Pagkatapos ng mahabang debate, nagpasya si Toro na bantaan ang dalawa, kaya inutusan niya si Igor na sirain ang lugar. Sa takot, sa wakas ay tinawagan na ni Crystal si Ivan, pero napunta rin ito sa voicemail. Tinanong sila ni Annie kung kasama ba ni Ivan ang iba nitong mga kaibigan, kaya itinuro nila kung saan nagtatrabaho si Alex. Pumunta sila sa kainan kung saan tinanong ni Annie si Alex tungkol kay Ivan. Hindi rin ito nakita si Ivan, kaya ginamit nila ang cellphone ni Alex para tawagan ito na napunta ulit sa voicemail. Sa pagbago ng plano, ipinakita ni Toro ang larawan ni Ivan sa mga bisita sa kainan at nagtanong kung nakita ba nila ito. Hindi pa rin ito gumana, kaya umalis na sila. Habang papunta sa sasakyan, napansin ni Igor na nilalamig si Annie, kaya inalok niya ito ng bandana para hindi siya lamigin. Gayunpaman, naghihinala siya na dinala nito ang bandana sa pag-aakalang plano nitong igapos siya ulit. Gayunpaman, habang patuloy silang naglalakad, pumayag siyang gamitin ang bandana para hindi siya ginawin. Sa takot ni Toro, nakita niyang hinahatak ang kanilang sasakyan. Nag-alok siya ng pera sa driver ng naghahatak pero tumanggi ito, kaya sumakay si Toro sa kanyang sasakyan at pilit itong inalis sa truck na ikinasindak ng driver. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat na sumakay na bago umalis. Ang grupo ay nagpatuloy na hanapin si Ivan sa iba't ibang lugar pero hindi pa rin nila ito makita. Habang lumalalim ang gabi, si Garnick na dumaranas ng pagsakit ng ulo mula sa sipan ni Annie ay nagsuka sa sasakyan, kaya napilitan si Toro na linisin ito. Gayunpaman, ang amoy ay nanatili pa rin sa loob ng sasakyan buong gabi. Hindi nagtagal ay nalaman nilang nasa isang club si Ivan, pero nakaalis na ito. Napagtanto na si Ivan ay nagpa-party lang, tinignan nila ang lahat ng club para hanapin si Ivan. Lingid sa kanilang kaalaman, nakarating na si Ivan sa club kung saan nagtatrabaho si Annie na ikinatuwa ni Diamond. Ibinalita nito ang kanyang pagdating sa ibang dancer habang naghahanda siyang akitin nito, kaya nag-alala dito si Lulo. Nang maghahapunan na ang grupo, natatakot si Doro dahil hindi pa rin nila makita ang kanyang inaanak. Habang naroon, sa wakas ay nakatanggap ng mensahe si Annie mula kay Lulo na nag-alerto sa kanya kung nasaan ang kanyang asawa. Agad, ang grupo ay nagmadaling pumunta sa club habang kinukumbinsi ni Diamond si Ivan na pumunta sa VIP room kasama siya. Mabilis silang pumunta sa VIP room at sinigawan ni Annie si Diamond habang umaariba sa kanyang asawa. Pinagalitan ni Toro ang kanyang inaanak habang si Annie ay humihingi ng paliwanag kay Ivan. Ikinwento niya kung paano siya nito tinakasan kaya inatake siya at ninakaw ang singsing. Desperado pa ring ituloy ang kanilang relasyon, maluhaluhang ipinaliwanag ni Annie na pinipilit sila ni Toro na makakuha ng annulment, kaya hiniling niya kay Ivan na pigilan ito. Gayunpaman, lasing na si Ivan para seryosohin siya. Sa pagod na maghintay, kinaladkad na ni Toro si Ivan palabas ng club habang patuloy na nakikiusap si Annie sa kanyang asawa na may gawin. Sa panahong ito, patuloy na kinukutya ni Diamond si Annie at iginiit na tama siya tungkol sa kanilang kasal. Sa asar, sinampal niya si Diamond kaya nagkaroon ng away at natapos lang nang inilabas na ni Igor si Annie. Sa wakas balik sa sasakyan, nakipagtalo si Annie kay Toro dahil kailangan niyang kausapin si Ivan ng matino at iginiit na wala ito sa kondisyon para magpasya ng anumang bagay. Gayunpaman, iginiit ni Toro na itutuloy ang annulment kaya dinala na sila nito sa City Hall. Habang nakaparada ang sasakyan sa labas, doon sila nagpalipas ng gabi hanggang sa dumating ang hukom. Umaasa na matino na si Ivan, sinubukan ulit itong kausapin ni Annie. Gayunpaman, hindi pa rin ito nakikisama, kaya nang dumating ang abogado ng ama nito na si Michael, sinubukan niyang ipaliwanag na wala si Ivan sa tamang pag-iisip para gawin ang proseso. Sa kabila nito, tumuloy pa rin sila sa korte. Sinubukan ni Annie na kumbinsihin ng hukom na hindi sila pwedeng magpatuloy dahil lasing ang kanyang asawa. Nanindigan din siya na legal ang kanilang kasal sa Las Vegas. Nagulat si Michael nang marinig ito dahil hindi nila pwedeng mapawalang bisa ang kasal na nangyari sa ibang estado. Sa pamamagitan nito, pinaalis na sila ng hukom.
Dahil sa pagkataranta, inutusan ni Toro ang mag-asawa na makipagkita sa mga magulang ni Ivan at ipaliwanag na nagpakasal sila nang walang pahintulot nito. Tumanggi si Annie at nakiusap kay Ivan na umalis na kasama siya. Gayunpaman sa oras na ito, nagpasya si Ivan na makipagkita sa kanyang mga magulang kaya wala nang pagpipilian si Annie kundi pumayag, umaasa na mapapatunayan pa rin niya na totoo ang kanilang pagmamahalan. Pagkatapos, pumunta na ang grupo sa paliparan kung saan dumating ang magulang ni Ivan na si Galina at Nikolai. Sinubukan ni Annie na gumawa ng magandang unang impresyon pero hindi siya pinansin ni Galina at tinignan lang ang anak nito. Gayunpaman, sinikap niyang ipakilala ang kanyang sarili sa wikang Russian at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na maging bahagi ng kanilang pamilya. Gayunpaman, iginiit ni Galina na hindi siya bahagi ng kanilang pamilya at hindi siya mahal ng anak nito. Nang malaman ng mga magulang ni Ivan na kailangan nilang makuha ang annulment sa Nevada, minadali nila ang lahat na sumakay sa eroplano. Sinubukang kumbinsihin ni Annie si Ivan na tanggihan ito pero hindi siya nito pinapansin. Dahil nasaktan, sinigawan ito ni Annie kaya sa wakas ay kinumpirma na ni Ivan na magdiborsyo na sila kahit na tinawag siyang tanga sa pag-aakalang pipigilan niya ito. Para gumaan ang kanyang pakiramdam, pinasalamatan siya ni Ivan dahil sa ginawa niyang masaya ang kanilang paglalakbay at kinukumpirma lang ito ni Annie na siya ay walang iba kundi tagapagpasaya lang ng lalaki. Ilang sandali siyang bumugtong hininga habang pumapasok si Ivan sa eroplano. Hindi nagtagal, inutusan siya ni Galina na pumasok na rin pero tumanggi si Annie at iginiit na kailangan niya ng sariling abogado. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng pera ni Ivan dahil hindi sila kailanman pumirma ng prenup. Gayunpaman, binyantaan siya ni Galina na kung susubukan niyang kunin ang kanilang pera, madali nilang sisirain ang kanyang buhay at pabagsakin ang kanyang pamilya kasama siya. Dahil wala nang pagpipilian, sumakay na si Annie sa eroplano. Habang nasa biyahe, pinagalitan si Ivan ng kanyang mga magulang at iginiit na kailangan niyang magtrabaho para sa kanila simula sa susunod na linggo. Habang nag-aaway ang pamilya, nanggagalaiti si Annie sa upuan. Gayunpaman, tinawag ni Ivan si Annie bilang isang bayaran na babae lamang. Dahil nasaktan, tinawag ito ni Annie na kaawa-awa. Dahil sa paghanga na tumayo siya para sa kanyang sarili, naglagay ng inumin si Igor sa kanyang baso at ibinigay kay Annie. Pagdating sa opisina sa Las Vegas, inutusan ni Galina ang mag-asawa na pirmahan ang mga papeles. Bago pumirma, tumingin si Annie kay Ivan, umaasa pa rin na ipagtatanggol siya nito. Gayunpaman, umiwas ito ng tingin kaya tinapos na ni Annie ang kanilang annulment. Dahil nahalata ni Igor ang galit ni Annie, iminungkahi nito kay Ivan na humingi ng tawad sa paggamit sa babae. Gayunpaman, iginiit ni Galina na walang utang na loob ang kanyang anak sa sinuman. Sinabi ni Annie na dapat siyang humingi ng paumanhin sa pagiging duwag pero ibinasura siya ni Galina at minaliit ang kanyang katayuan. Bilang paghihiganti, sinabi ni Annie na ang kanyang anak ay sobrang napupuot sa kanila kung kaya't nagpakasal ito sa isang tulad niya para mainis sila. Pagkatapos, inihagis niya ang bandana kay Galina at itinapon ang kanyang Amerikana kay Ivan para ibalik ang mga ito bago umalis. Inakay siya ni Toro pabalik sa sasakyan at inutusan si Igor na ihatid siya sa paliparan. Pinahihintulutan siyang manatili sa bahay ng pamilya magdamag pero kailangan niyang umalis kinabukasan. Natulog sa biyahe si Annie at kinumutan siya ni Igor ng jacket dahil naaawa ito sa kanya. Pagdating sa bahay, umiyak si Annie habang naliligo at sumama manigarilyo kay Igor. Sa oras na ito, tinanong ni Igor kung ano ang tunay na pangalan ni Annie kaya nagpakilala siyang si Anora. Gayunpaman, kinutya ni Annie ang kanyang pangalan na parang isang word ong Cuba. Pagkatapos, nagkomento si Igor na mabuti na lang ay hindi siya naging bahagi ng pamilya ni Ivan pero tumanggi si Annie na tanggapin ang papuri nito dahil hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawa nito sa kanya kahapon. Iniisip pa ni Annie na sasamantalihin siya nito kung wala si Garnick para pigilan siya. Depensa ni Igor na hindi siya interesado doon pero hindi pa rin kumbinsido si Annie. Pagkatapos, naglakad na siya papunta sa kwarto para matulog sa huling gabi at inihagis ang bandana kay Igor. Sumunod na araw, hinangaan niya ang tanawin ng kwarto sa huling pagkakataon bago inimpake ang kanyang mga gamit. Pagkatapos, dinala siya ni Igor sa bangko para kumpirmahin na nagbayad si Toro bago siya iuwi. Bago siya bumalik sa dati niyang buhay, ibinalik ni Igor ang kanyang singsing na ninakaw ni Toro. Dahil dito, naniniwala na si Annie na talagang kampi niya si Igor kung tutuusin. Gayunpaman, tumanggi siya na magkaroon ng utang na loob dito, kaya binigyan niya ito ng malupit niyang serbisyo. Habang mainit ang laban, tumanggi si Igor na makipaghalikan sa kanya, kaya sinampal niya ito at umiyak. Pagkatapos, niyakap siya ni Igor habang umiiyak sa katotohanan na mas nagmamalasakit pa ito sa kanya kaysa kay Ivan, at ngayon, wala na ang mala fairy tale na buhay na inaakala niya na mayroon siya. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.